Isang pinagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po sa Mana for Today. Ang Mana for Today nagpapaalala sa atin that we are victorious in life because of what Jesus Christ has done on the cross for us. It makes us winners in life. So, wag po nating hahayaan may mga negative thoughts ng defeat, depression, regrets. Huwag po natin hayaan yung mga negative thoughts ang maglinger sa ating pong mga kaisipan sapagkat nasa utak ang labanan po natin sa mundong ito. Words are powerful, words are spirit, and they are life. So, punuin po natin yung ating mga kaisipan ng salita ng Diyos because yun po ang panlaban natin against any depression, against any apathy, panlalamig. Ang barometro po ng pananampalataya natin, nasusukat po na okay yung spiritual life natin kung may excitement tayong magpuri, magbasa ng salita ng Diyos, o kaya makidalo o dumalo sa mga gawain ng pagsamba o ng fellowship or ng church. Sapagkat pag wala na po tayo, nasanay tayo, sinasanay natin ang sarili natin na okay na lang, na hindi na po tayo nagbibigay, hindi tayo tumutulong, hindi tayo nagtatites, o kaya po hindi tayo nagpupuri, o kaya po hindi tayo nagbabasa ng Word of God. Pag sinanay natin ang ating mga sarili, magsisimula po doon yung ating panlalamig sa spiritual na pamumuhay. Sinabi po ng salita ng Diyos na man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So we have to feed our spiritual life, our spiritual being. We have to feed we have to eat the Word of God. So welcome to Mana for Today. Sa utak lang ang labanan. Bakit kaya, no? Sapagkat meron daw pong tatlong bagay na hindi nasasatisfy. Sa mundong ito, sabi po sa Book of Proverbs, give me more. Three things that are never satisfied. No, never. They never say that's enough. At yun po ay ang impyerno, ang hell. Number 2, the barren womb or a parched land and a forest fire. Ito po yung mga hindi nakukontento. Yung impyerno na laging nag-aantay ng mga madideceive para mga taong pumunta doon sa impyerno. Kaya po makikita natin na ang labanan po is we have to share the good news. People must hear about the salvation, redeeming the time because the days are evil. It is appointed for man once to die and after that the judgment. So we have to share the good news to our friends, to our loved ones. So, because hell is never satisfied, hindi siya nakukontento na may mga taong nang pumunta doon at gusto niya maraming taong pumunta doon. Gusto ni Satan na maraming pumuntang mga tao sa impyerno. Yung isa pa po ay yung baog na womb, lagi siyang may desire na magkaroon ng bata. Pero marami pong alternative to have children. Kung sakali man pong walang pagkakataon o ayaw pong magkaanak, ay marami po tayong pwedeng matulungan. Maraming spiritual children, maraming mga pamangkin na pwedeng tulungan, maraming mga pwedeng ampunin, maraming pwedeng maggawing pamilya. So, sabi po dito, a parched land. So, yung lupa, kahit na anong ulan, tanggap niya lang yung, nasasaghom niya lang yung tubig. And a forest fire. Lately lang, may example tayo nito. Di ba? Yung doon sa Los Angeles na napakalaking sunog. Sobra-sobra pong laking sunog. Tayo dito, nakakakita lang tayo. Naka-experience na po kasi kami ng sunog. Nasunog po yung isa sa compound namin, sa isang building po. Natupok po yon yung aming office at yung may kwarto din po doon. At yung natutulog ka tapos gigisingin ka dahil may sunog, grabe po yon.
grabe pong mga pangyayari yan. Mga trauma po yan sa eksperyensya ng mga bata, lalo na at ng isang tao. Pero itong sa California, no? 16,000 hectares at hindi lang po mga bahay na mga squatters yung mga nasunog. Sabihin natin na nasunog kasi mga gawa sa mga light materials, hindi po. Mga 85 million, 50 million dollars na mga bahay at more, napakarami pong mga thousand na mga bahay ang nasunog. Pero po, hindi pa kontento po yung apoy. Buti na lang po, mga 8,000 na mga bombero na yung tumulong, kulang pa yung mga tubig nila. Meron na nga rin daw gumamit na ng bag para makakuha lang ng tubig. So, forest fire is never satisfied. So, tayo po ay ina-advisean ng salita ng Diyos to be contented. Maging kontento po tayo. Holiness with contentment is a great gain. Sa mundong ito, paano tayo magkaroon po ng kagalakan? Maraming mga tao na hindi nila makuha-kuha ang kagalakan, hindi makontento sa buhay. Ang advice po sa atin ni St. Paul sa 1 Timothy 6:6, holiness and contentment. Holiness or godliness with contentment is a great gain. Malaking pakinabang pag tayo po ay imbes na magreklamo ay magpasalamat. Maging kontento sa kung sino tayo, sinong pamilya na nasa mahan natin, hindi tayo ang nagpili kung anong apelyido natin, na hindi tayo Ayala de Subel, hindi tayo kasali sa mga Gokong Wei o kaya pamilya ni Henry C. Hindi tayo ang pumipili ng family natin. Kung anumang sitwasyon ng buhay natin, we must be grateful, we must be thankful. But one thing I do, Philippians 3:13 to 14, forgetting those things that are behind. Kinakalimutan ko yung mga bagay na nakalipas na, but straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me, forgetting the former things. Okay, so kinakalimutan mo na yung mga nakalipas na mga kabiguan mo, mga unfinished dreams, unfulfilled desires, mga hindi na met na mga expectations sa buhay. Because it's a great gain po na maging kontento tayo. But pag hindi po tayo naging grateful, para tayong katulad nung never contented na fire, ano pa yon, yung barren womb, hell, ano pa yung hindi na ako kontento. Sa verse 15 ng Proverbs 30, yung linta, yung linta daw po, hindi yan ako kontento kasi dalawa ang kanyang sucker. Yung both ends ng katawan niya has the ability to suck. Yung linta, pwede siyang magsupsup ng dugo, magsipsip ng dugo dito sa kanyang legs at sa may uluhan niya, mayroon siyang dalawang bibig. So, hindi na ko kontento. Kahit busog na yan, bilog na yun tiyan, hindi pa siya nakukontento ang linta na yan. Lalo na pag nakaano siya sa mga carabao, pag nakasak siya ng dugo sa mga carabao or cow, hindi nakukontento. Lagi siyang sumisigaw na, give me more, give me more. Meron daw kasi ang lintang anterior, mayroong posterior na pangsak o kaya pang sipsip. Isa pa po ay yung cemetery, no? Hindi nakukontento. Kaya po yung size ng cemetery, meron pong long size, meron pong small size because hindi nakakapagpili ang tao kung anong edad siya gustong mamatay. Hindi niya pwedeng i-bribe na ako gusto ko 100 years old ako. Although we know it's God's will for us to have long and satisfied life. Pero ang isang bagay, dapat maghanda lang tayo sapagkat hindi natin alam ang eksaktong panahon kung kailan tayo mamamatay. Forgetting the former things, do not dwell on the past. Sabi po ng Isaiah 43:18 to 19. Forget the former things. Do not dwell on the past.
Wag na po tayong mag-emote-emote para sa mga bagay na kabiguan nung nakalipas. See, sabi ng Lord, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Hindi mo ba na-perceive? Hindi mo nakikita? I am making a new way. I am making a way in the wilderness and streams and the wasteland. Wow! Kahit na imposible, kahit walang tubig, kahit walang daan, God can make a way where there seems to be no way. Kaya po, pag alam natin itong mga verses na ito, there will be a great expectation in our heart that God will do a great thing. Kahit na imposible, God can do a miracle. God will provide kahit na gaano kalaki ng pangangailangan natin. Yes, our God is good. He will orchestrate everything for your behalf. Gagawa ang Panginoon ng paraan para sa iyo at para sa akin because He is a good God. He knows what's best for us. Kaya po sabi sa Romans 12, 1 and 2, dahil sa utak lang ang labanan, sa utak, maraming mga tao na nade-depress dahil minimeditate lang nila yung mga problema o ginagawa nila yung mga utak nila na maging laruan sa yung utak, no? Hindi dapat po. Ang sabi po ni St. Paul, Romans 12, 1 to 2, I beseech you therefore, or I implore you, hinihingi ko sa inyo, brethren, mga kapatid, mga kaibigan, by the mercies of God, dahil sa awa ng Diyos, that you present your body. Dahil nakatanggap na tayo ng miracle, ng biyaya, ng kaligtasan ng Diyos, we present our bodies as a living sacrifice. So we do not live for our own selves, no? Na hindi na lang natin, hindi tayo careful how we live, kahit na nakakatisod na, or kaya po, we are not careful na paano tayo mag-behave. Hindi dapat. Sabi po dito, we must present our bodies a living sacrifice. Holy. Because without holiness, no one can see God. Holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world. Huwag daw po tayong tutulad sa mga takbo ng mga kamunduhan, no? The things of the world, the lust of the flesh, but be transformed. Paano tayo mababago? Be transformed by the renewing of your mind. So yung victory natin is pag nag-iba tayo ng isip. Pag, sabi dito, by the renewing of your mind. Mag-iba na tayo ng isip, but be transformed by the renewing of your mind, so that you will prove what is that good and perfect and acceptable and perfect will of God. So how can we line up to the plan of God? How can we line up sa gusto ng Diyos? Sabi po doon, by renewing our mind. No? Hindi tayo mag-iisip ng katulad ng pag-iisip ng isang hindi mananampalataya o kaya ng isang taong hindi nagmamahal sa magulang, isang taong hindi nagmamahal sa Diyos. But let us renew our mind. No? Sabi dito, be ye transformed by the renewing of your mind. So napakahalaga po na yung magkaroon po ng regeneration, magkaroon po ng pagbabago ang ating mga buhay by receiving the Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, without which, pag hindi tayo nakaroon ng experience ng pagbabagong buhay, no one can see God. No? Sabi po sa John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At dito po sa 2 Corinthians 10:5, sabi po dito, o bakit po tayo makukontento na lang, no? Sapagkat sabi po ng 1 Timothy 6:6, no, we must be contented because contentment is a great gain. Holiness or godliness with contentment is a great gain. Because we brought nothing in this world. Wala naman talaga tayong pag-aari. Wala naman tayong maipagmamalaki. Wala tayong daladala sa mundong ito. At aalis din tayo sa mundong ito na walang bakot-bakot na kayamanan. Wala po tayong madadalang mamahaling singsing o kaya magandang bahay.
sabi po sa 2 Corinthians 10:5, casting down arguments. Casting down arguments. Magpaubaya ka na, kaibigan, kahit talo ka sa argumento, basta't manalo, mawin mo ang loob ng tao. Alam mo, ang dami yung problema sa traffic. Ang dami pong maiinitin ang ulo. Ang dami pong parang may mga kunting sayad or kaya po may mga tinatawag po na mga dapat anger management. Marami pong mga taong ganon nababalitaan natin, nagkakaroon ng labanan dyan sa traffic. Tayo po, ina-advise tayo sa 2 Corinthians 10:5, we have to cast down arguments. Ang pakumbaba na tayo sa mga argumento na yan. And every high thing, and every pagmamataas, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. So we have a work to be done, and a work to be done is rindahan ta ang kaisipan ta. Kahit hindi ka na mag-inom ng mga sleeping pills, basta yung i-focus mo, i-meditate mo ang salita ng Diyos at si Lord, makinig ka ng mga music, ng mga magagandang meditation about the Word, and makakatulog ka niyan. Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. In case that nahihiya ka, mayroon kang regrets, may mga nangyaring halos hindi ka na makalabas ng bahay. Kailangan talunin mo yung mga thoughts that doesn't help, thoughts ng depression, thoughts ng fear, ng takot. We have to, sabi dito, bringing every thought. Ito ang tatrabahuhin natin. Bringing every thought. Gagapusin daw natin every captivity to the obedience of Christ. Kung mayroong ang isang taong kaisipan na alam mong mali ang mga sinasabi niya, alam mo na ang isang tao na mali ang prigonta niya, na sabi nga po niyan, na huli ang isda sa bibig. Tayo rin po, what comes out of our mouth, it's from our heart. So, because words are powerful, sabi po sa Mark 11, diba? 22 to 24, whatsoever you shall ask in prayer, whatsoever you say, you will have it. So, mahalaga po yung pananalita. Whatever you said, it will be given to you. Whatever you ask in prayer. So, that is very important. So, dito po, may trabaho tayo. Ang trabaho natin, huwag po natin hahayaan manlamig tayo sa pananampalataya, manlamig sa pakikipag-relasyon sa mga loved ones or sa family, because there's always a fight. No, the family is under attack. Minsan, you will be tempted na putulin ang relasyon. But God wants the family to be intact, lalo na po yung first family, no? Yung mismong family mo, dapat ipag-pray natin na walang mga bangayan, walang mga awayan. Kami po malaki yung pamilya namin. Wala po akong nakitang nag-away yung aking nanay at tatay. Kahit na po strong ang personality ng nanay ko, but my father is so loving at maunawain. So ganun po yung pag ang isa medyo galit na, dapat yung isa nagpapasensya. No? Sabi dito, bringing every thought. Kung kahit galit na galit ka na, sabi dito, rindahan mo, gapusin mo, any thought that doesn't line up with the plan of God for you. At any thought, every thought, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Marami pong mga idea na hindi ka-line up ng kalooban ng Lord. Paano mo nalaman na hindi line up ng kalooban ng Lord? Because dapat lahat pong pinaplano natin is about, halimbawa sa pag-aasawa, ano yung sinasabi ng Word of God about sa pag-aasawa? So, pupunta ka sa isang lugar, what is God's plan for you in going sa malayo ba? O sa malapit ba? So, what is instructions of God? So,
bringing every thought that doesn't line up with the plan of God, it doesn't line up in the plan of God. So, ririndahan mo, bibigkisan mo daw yan. Ang thought na yan, sabi sa 2 Corinthians 10:5, into captivity to the obedience of Christ. Dadalhin mo itong thought na to na nagsusumbikal, thought na may pride, na may unbelief, bubugkusan mo, sabi dito, spiritually, no? Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. So, ang labanan po ay nasa pag-iisip, no? For though we walk in the flesh, sabi po sa verse 3 ng 2 Corinthians, for though kahit tayo naglalakad, mayroon laman lupa tayo, itong buhay tayo, because we are created in the image of God, but mayroon tayong soul, mayroon tayong 5 senses, diba? May sense of touch, sense of smell, sense of hearing, di ba? Meron tayong taste, hearing, smelling, no, nakakaamoy tayo. So, but we have soul, spirit, and body. So, sabi po dito, ang labanan ay nasa pag-iisip. So, although we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal. So, ang pakikipaglaban natin, hindi tayo nakikipaglaban sa tao. So, hindi po si manay o si tatay, si nanay ang kalaban mo. Hindi yung pusa o ido or what ang kalaban mo. Ang kalaban natin, kahit tao po sila, but we are, sabi dito, ang pakikipaglaban natin ay hindi po yung according to the flesh. We do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare, yes, hindi natin sinasabing walang labanan, walang problema. May mga bangayan, may mga hindi nagkakauyon sa mga desisyon. Pero hindi po yun ang kalaban mo. Ang spiritual battle po natin, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for the pulling down of strongholds. Makapangyarihan po ang pamamaraan ng Diyos para talunin, gibain ang stronghold ng kaaway. No? Yung kahit na gaano kalaki ng problema, kahit gabundok manasuliranin, kaya po yang gibain, kaya po yan solusyonan, kaya pong paalisin ng Lord by the pulling down of strongholds. So, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers and high places. So, doon pumapasok yung why we should pray, why we must rebuke sickness, disease, situations na hindi kaaya-aya, sapagkat po dapat may rebuttal tayo, no, may rebati, kumbaga, para may debate, no, may pang-kontra ka, that is the Word of God, and the Word of God is according to your faith. We shall win the fight according to our faith, no? So, a true Christian has the right belief. Dapat po, tama yung paninindigan natin about sa Word of God. And right po, tama po yung belief natin about kung sino si Jesus Christ, which leads para tama po yung pamumuhay natin sa mundong ito. Paano po tayo namumuhay na tama? Tama sa reglamento, tama po sa community, hindi tayo nakakasira, hindi tayo stumbling block sa kanino man. We are a blessing because you have a right believing about Jesus. You believe Jesus died on the cross. Jesus came, nagkatawang tao. Jesus died, but rose the third day. Nabuhay siya ulit at umakyat siya sa langit. At one day, babalik siya muli. Kung tama po yung belief natin about Jesus, magmamanifest po yan sa pamumuhay ng isang tao. Hindi pwedeng nagsasabing believer siya ni Jesus, tapos yung pamumuhay niya, walang holiness o kaya po walang love, lagi siyang nagmumura, lagi siyang galit, rebukado. Where is the Holy Spirit then? Nasaan nasaan si Jesus sa buhay natin? Pag hindi nakikita sa buhay natin. So, kailangan po, true believing natin sa Jesus, kay Jesus, it will leads to a rightful living
sa tamang pamumuhay and sa tamang paglilingkod, tamang pagmamahal sa family, at lalo na sa paglilingkod sa Lord. Right believing leads to right na living, right na pamumuhay. So, maraming mga tao na nadidiskaril yung kanilang victory sapagkat minsan po ay mali yung kanilang mga diskarte sa buhay. More so, pag mali po yung faith natin, pag-apply natin, iba yung perspektibo natin, hindi line up sa will ng Panginoon, ay hindi rin po maayos yung pamumuhay ng isang tao. If we want to know Jesus, we must read the Word of God. Okay, nandito po yan sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. But it's so good to read about sa Old Testament po. Napakaganda po. It's about the history of a nation. Nagsimula po kay Abraham sa Genesis 12, that sabi po ng Diyos kay Abraham, I will bless thee. Sabi ng Panginoon, ay pagpapalain ko ang sino mang magpala sa iyo at makikurse ang sino mang mag-curse sa iyo. Abraham ay siyang pinagmula ng lahi po ni Isaac. Si Isaac ang pinagmula ng lahi ni Esau at saka ni Jacob. Si Jacob ay siya ang pinagmula ng 12 tribes ng Israel. So, it started in this nation at magtatapos po ang mundo pagbabalik ng Panginoon sa Jerusalem pa din. Doon pa rin ang second coming of Christ. So it's so good. Pero po, intindihin po natin, pag nag-aaral tayo ng Old Testament, that the scenarios and the story po, Israel po yung kultura, at yung kultura po, yung kakaiba noon, 2025 o 20th century tayo, hindi na tayo, kasi puno na ang tao, 8 billion people na sobra ng tao, no? Pero dito po sa panahon ni Adan at saka ni Eva, walang ibang tao, ang edad po ay 800 something, namatay si Adan at saka ang anak niya si Cain at si Abel, si Seth, nawala si Cain, pero ang mga edad nila noon is 900 si Noah, 906. Ang pinaka-longest ay 969, si Matusalem. Si Matusalem ay anak ni Enoch. Mula rin po yan sa lahi po ni Noah. So, noon, kaya sila yung nag-aasawahan. Hindi pwede natin i-compare sa ngayon sa atin, sa scenario ngayon. Dahil noon, wala namang ibang tao, sila rin yung nag-asawahan. Okay? So, pag nagbasa ka ng Old Testament, yung unawain natin na iba yung konteksto ng Old Testament at ngayon sa atin. But so it's so good to start in the book of John, the Gospels. Nandoon po sa John 3:16, for God so loved the world, sabi po doon, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. So yun po yung good news, na kahit na po dahil sa kasalanan ay mapapahamak ang tao, pupunta siya sa damnation. For the wages of sin is death. For all have sinned, lahat ng kasala. The bad news is the wages, ang kabayadan ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang biyaya ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya po, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos pag tinanggap natin si Lord Jesus sa puso natin. That's the good news today. Diyan po tayo magtatapos. So, please know that you are victorious in Christ. Jesus has done it all for us. So, cheer up, kaibigan. Cheer up, kapatid. Kaya natin yan. Ano mang pagsubok, ano mang kahirapan. Because binigay na nga ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Gaano pang hindi niya kayang ibigay sa iyo ang maliliit na bagay na iyong pangangailangan. God is more than willing to give us everything that pertains to life. So, thank you so much for watching. Thank you for joining po sa ating devotional na ito.